So yung asap mga kachat, today is another day. So sa video na ito, pag-uusapan natin itong dalawa kong gitara na ito ng mga kachat. Kung makikita naman ninyo. Which is itong Les Paul and yung Stratocaster. So ano ba ang nagustuhan ko dito at ano yung pinagkaiba dito sa dalawang gitara ko na ito. So yan ay ating pag-uusapan. No? So share ko lamang sa inyo ng mga kachat. Total kung makita naman ninyo dalawang gitara ko. No? Ay parehas ko itong dinadala kapag ako may gig na mga kasya. So, hirap talaga ako sa pagdala, no? At yung gig bag ko na nandito ay magkahiwalay ng mga kasya. And siguro sa mga susunod ay baka bumili na rin ako ng gig bag na which is yung isa pero yung dalawang lagayan ng mga kasya para at least ay yun, dalawa-dalawang gitara ang nadadala ko kapag ako may gig ng mga katya. Even na kapag ako tumutugtog sa church ay isa lamang lang talaga yung dinadala ko. Pero siguro titignan pa rin natin ng mga katya. So, bakit dalawang gitara ang dinadala ko sa gig ng mga katya? So, una dyan ay syempre magkaiba kasi ang tunog ng Les Paul at Stratocaster. So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Second ay syempre kapag napatira ng string ay yun, at least meron akong isang reserbang gitara na at least ayos yung string at yun, para hindi ako mahirapan sa magtatakid na naman na sa kalagitnaan ng gig or kaya sa break time ng mga katya. And yun, pati syempre, parehas kasi itong mabigat para at least balanse ng mga katya. At nagagamit ko rin parehas itong dalawang gitara pag ako'y may gig ng mga katya. So, unahin muna natin dito sa Les Paul ko nito ng mga katya. At ano ba yung naging kagustuhan or yung naging ko dito nakagustuhan sa Les Paul ng mga katya. So, itong Les Paul ko na ito, which is ito yung Stag Sensitive HB Les Paul, no? So, almost 6 years na ito sa akin itong Les Paul ko na ito, no? Kung pangalan ba nito ay si Ninong, mga katya. So, sa Les Paul kasi, marami kasi akong mga iniidolo na Les Paul user, si Slash, si Jimmy Page, and the rest ng mga gitarista na Les Paul users ng mga katya. So, yun, na-vlog ko na rin ito na about sa Les Paul mga katya, pero ulitin ko pa rin kahit paano. Nagustuhan ko kasi dito sa Les Paul ay dual humbucker siya ng mga katya, meron sa neck and bridge, and pwede naman siyang natin gamitin for both pick up ng mga katya. Then, apat yung kanyang knobs, pero magkahiwalay yan, no? So, yung sa taas para sa neck, and yung sa baba para sa bridge. Pero, etong dalawa na ito, para sa both pick up ng mga katya. And, yung shape kasi ng Les Paul, ang ganda kasing tignan ng mga katya. No, kumbaga dito sa gitara ko nito, para na rin siya talagang Gibson or Epiphone kung tignan sa color pa lamang yan mga katya. And yung weight niya ay, hindi ko lang alam kung ano mas mabigat, kung Gibson or sa Epiphone or kaya ito, or same lamang siya ng mga katya. Pero kahit ito budget bill lang na Les Paul ay mabigat na siya ng mga katya para sa akin na. And yung sa neck niya ay parang baseball bat ba siya ng mga katya. Kung mahawak natin ang mga Les Paul na yung neck ng mga katya. Hindi ko lang alam sa mga ibang Les Paul, no, kung gaano ba kataba or kalaki yung nung sa neck nila ng mga katya. And yung sa inlays dito sa Les Paul, napakaganda kasi square to. Pero may iba kasing design ng mga inlays sa Les Paul na yung Corona or yung King na yun, basta ganun. And yung sa headstock, syempre makikita naman niyo. Ayaw ko kasi yung headstock kasi ng Les Paul na may iba, maliit, tapos yun ang pangit tingnan. At syempre yung sa dito sa may cut ng mga katya, ayaw ko yung mahaba yung tilos, yung nag-e-extend pa. Gusto ko yung sakto lang kung makita naman ninyo. Or yung kagaya dun sa Gibson or kaya sa Epiphone mga katya. Kaya yun, papawisan ako. Super duper irit dito sa kwarto ng mga katya. So yun, pati na rin syempre sa toggle switch, no? Kasi 3-way lamang siya ng mga katya. Neck and bridge and both pick up. Then, ang ginagawa ko kasi dito sa Les Paul ko, nag-kill switch kasi ako minsan
nagkaroon ng damage dito sa Les Paul ko na ito, no, mga katya, dahil sa pinagagawa ko. So, parinig ko sa inyo yung tunog nung sa, ano ko na ito, sa Les Paul ko na ito, no. So, unahin natin sa neck. Yun. So, yun yung tunog niya. So, both pick up. Yun. And dito sa bridge ay nagkaroon nga ng problema. So, ito yung tunog niya ngayon. I don't know but ano nangyari doon sa tunog ng ano ko. Siguro sa wirings ng pickup ko, pero papalitan ko ito sa sunod, no. Then kapag hinaluan ko siya ng mga drive pedals, no. Ito overdrive pa lamang. Yan. Lalo na pag ako nag-lead, no, pag tinagdagan ko ng distortion. Mabilog na yung tunog para sa akin pagdating sa Les Paul. Kaya nagagamit ko rin ito at nadadala ko pa rin sa gig ng mga katsa. Kahit may bago akong gitara, no. Kahit sa rhythm. So, yun yung tunog niya para sa akin. At nakapag-sustain din ako kahit paano. Yun. So, yun yung tunog ng Les Paul ko na mga katsa. So, next naman, which is dito sa Strat ko naman, no, mga katsa. Ano rin ang naging kagandahan dito sa Strat ko na ito, no. So, itong Strat ko na ito ay LGY or Ligaya Rookie Strat version mo, mga katsa. So, dito sa gitara na ito, ang naging kagandahan ko kasi dito sa Strat ay tiny tone kung tawagin, no, para sa akin. So, bakit ko nasabing tiny tone, no? Kasi manipis yung tunog kasi ng Strat dahil sa pick up, no? Kasi kung makita naman ninyo yung pick up ng Strat ko na ito ay triple na single coil lang siya, no, mga katsa. Hindi siya kagaya nung sa Les Paul ko na magkadikit yung pick up or ano, kung tawagin ay dual humbucker ng mga katsa. Kaya yun. So, dito sa Strat ay yan, kung makita naman ninyo, tatlo yung kanyang pick up. Then, 5-way yung kanyang switch niya dito. Neck and middle and bridge only. Then, tatlo yung kanyang knobs, isang volume and dalawang tone. Then, meron siya ditong ano, yung sa trem bar, no, meron siyang butas. Kaso wala akong trem bar, no. Ayan. So, tremolo bridge pala. And, yung sa Strat ko nito, parang nag-feeling na meron akong Fender na Strat, no. Yan. And, ang gusto ko kasi sa Strat, itong pinakang importante sa akin, which is the looks and yung headstock, no. Kahit sa tone, kasama rin yung tone. Pero, yun, ang inatingnan ko kasi yung headstock. Kasi, mas nasanay talaga ako sa traditional na Fender headstock. Ayaw ko kasi nung mga Strat na super tilos, ang pangit tignan, no. Even akong super Strat like Ibanez, no, goods pa rin yun kasi kumbaga super Strat kasi yun, no, mga katsa, yun. And dito naman sa neck niya, no, 'di ba dito makapal or parang baseball bat siya itong Les Paul ko na ito. Pero dito sa Strat manipis siya ng konti, no. Hindi siya ano mataba or kumpara dito sa Les Paul ko. Talaga nung nagkaroon kasi ako ng Strat ay nanibago ako sa pagkapit ng gitara, no. Pero sa akin, lahat ng mga model or mga style or mga shape ng gitara or kahit ano pa man yung neck nung gitara ay depende ko na lamang yan. Kumbaga inasanay-sanay ko na lamang ng mga katsa. Pero dito sa gitara ko na ito, no, ay inasanay ko na rin kahit paano, no. And yun,
sakto lang yung weight ito sa akin kahit ito yung budget meal na Stratocaster, no. So, tone test tayo, no, mga kutsa. So, clean tone, ito yung sa neck pick up. Yun. Neck and middle. Yan. Middle. Middle and bridge. And last, which is bridge. So, yun ang tunog ng Strat ng mga kutsa. Kung tawagin ko siya tiny tone dahil sa manipis nga yung tunog yun ng mga kutsa. Then, kapag ako mag-add ng mga drive, no, ito yung tunog nyo. So, overdrive pa lamang yan, no, mga katya. And may ginagawa kasi akong tricks kasi dito sa aking Strat, no. Kumbaga, pag wala kasi yung Les Paul ko at hindi ko dala, ang ginagawa ko, para maging tunog na, ano siya, humbucker, yung bridge and middle, inalagay ko dito sa may pangalawa, no. Ganon din sa neck, no. Pero pag neck lang talaga ginagamit ko yung individual na single coil na neck. Pero minsan gumagamit din ako nung middle and neck, pinagko-combine ko para tunog na humbucker yung tunog niya ng mga kasyaw. Kasi dalawang classic kasi ang gusto ko ng Strat. HSS, tapos ito yung triple na single coil, no. So kapag nag-lead ako dito, no, ito yung tunog niya. So, neck yun pero pag ako, bridge. Yun, so yun yung tunog niya. Pero pag sa retail, so, yun yung tunog niya, no, para sa akin, no. Kaya ako nag-Strat dahil sa iniidolo ko si John Frusciante ng Red Hot Chili Peppers. And yun dahil sa mga Strat player na Eric Clapton, tapos si Steven Ray Vaughan, and si Paul Barney na rin syempre, no, sa Blue Rascals. No. Kaya ako nag-Strat. Pero number 1 ko talaga ay si John Frusciante ng Red Hot Chili Peppers. Kaya ako nag-Strat, no, mga katsa. So, yun, kung ako pagpipiliin, no, mga katsa, dito sa dalawang gitara ko na ito, medyo mahirapan talaga ako kung alin man dito sa dalawa, kung Les Paul or Strat. Pero sa akin, number 1 ko pa rin talaga is Les Paul. And pangalawa sa akin ang Strat. Why Les Paul? Kasi mabilog yung tunog niya at yung sa shape ng body. And dito naman sa Strat, tiny tone and ano siya, yung sa shape niya gusto din sa akin. And yung neck, syempre, parehas. Ito makapal. Ito yung saktuan lang or hindi siya, ano. So, yun lang mga katsa yung ating review or comparison dito sa tunog ng dalawang gitara ko nito, which is itong Les Paul and Strat. So, comment lang kayo dito sa video na ito kung ano mas trip ninyo dito sa Les Paul and Stratocaster. And malay ninyo, pag tayo nagkaroon ng Telecaster or kung ano pa man na shape ng gitara ay tone comparison tayo ng mga katsa. So yan, dito ko natapos itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, King Chat TV. Hit the notification bell para updated kayo sa upcoming videos ko ng mga katsa. Kaya ciao, peace, ingat pa, keep safe and God bless us. So mga katsa, yun lamang ng mga katsa.